Settle down and kaya sige gawas-gawas para di nato madisturbo ang pagpaminaw sa uban sa pulong sa Diyos. And so kailangan po na akong bilangin ang Pastor James to come here in front and give to us the Word of God. Let's give him also a round of applause, please. Amen. Bury my heart in the mission field, Lord. Years ago, there was a man in the name David Livingstone. And he was a medical missionary and also a preacher. Also, someone who would want to bring the gospel to Africa. Nato makita mga kaigsoon pa niyang earthly provision will ease the suffering of those people in Africa. Those crying girls, without mother and father, without no one to tell them the word of God. Earthly provision can ease their suffering, but who will? Who will tell them the love of God? Who will feed their hungry souls? And kabalo ka, because of the work of the ministry, si David Livingstone died. In Africa, nagkasakit siya. And then, sa diha nga, iyang lawas, ipauli na sa Scotland. The people of Africa said, the heart of David Livingstone belongs to us. That's why ilang gilubong ang hakasing-kasing ni David Livingstone sa Africa. And until today, na nakabutang dito, here lies the heart of David Livingstone. Ato makita mga kaigsunan, that's why that song was dedicated to him. Bury my heart in the mission field, Lord. Your Bibles with me, please. This morning, in the book of Matthew, mga kaigsunan, we will again talk with this, to the same text that we have studied before. Matthew chapter 28 in your Bibles, please, in verse 18 to 20. If you're there, please say Amen. Amen. Palihog, magbarog ang tanan, mga kaigsunan, for us to listen and give reverence sa pulong sa atong buhi nga Dios. Matthew chapter 28, verse 18 down to verse 20. The Bible says, and Jesus came and spake unto them. Magpangpulong sa Ginoo, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for us having this opportunity to again look at these verses, Ginoo, nga maghatag unta kanamog kadasig to be part the mission of the church. Help us, Lord, to have the dedicated heart, faithfulness, para magyong masunod, Ginoo, ang imuhang pulong, among matuman kini Ginoong Dios sa among mga kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga kasaypanan, in Jesus' name. Amen. Palihog manglingkod ang tanan, mga kaigsunan. I would like to entitle the message this morning, How the Work of the Lord Get Done. How the work of the Lord gets done. The greatest work on earth today is the work of the Lord. Wala na ilaing trabaho, mga kaigsuunan, that would exceed the worth of this work, the work of the Lord. No other job on earth that could try to put this under ang trabaho sa Ginoo. The most noble work, the most important work, the greatest work of the Lord, the greatest work of the earth is the work of the Lord. Wala na ilain, mga kaigsunan. There may be some work that are very, very important, vital in the society, but when we say the greatest work is the work of the Lord. There was a man before who was descendant of a monarch. And ato makita, mga kaigsunan, baylo niya ang iyahang
pagkahari because he is the next in line nga mahimo tang hari to a certain country. But he chose to be a missionary. And ato makita mga kaigsunan, when people told him, Sir, why did you choose to be a missionary? You are a king. You are a monarch. Hari ka. But nga naman nga nahimo kang pastor? Nga nung nahimo kang missionary? Sumala pa niya, I already have the greatest work on earth, and I will not step down to be a king. Dili ko manaog para mahimong hari. You see? So ato makita mga kaigsunan that for this person, that the greatest work of all is the work of the Lord. And if you are involved in it, then you are involved in the most important work of all, mga kaigsunan. But maybe you are not yet part of the work of the Lord. Dili ka part sa work of the Lord if you are just member of this triple P. Sumala pa sa mga karaang pastor. Pungko, pamati, pauli. If you are member of that, you are not yet part of the work of the Lord, mga kaigsunan. Ngay nagingon sa kuwa, gitawag nga, pakapinan ba yung lahi nga pi? Pabadlong. So you are not yet part of the work of the Lord. Nay mga tao nga nagaingon sa kuwa, Pastor James, kabalo ka, 20 anyos na kong nangalagad sa Ginoo. Ay mo ba? Nga, let me ask you, pwede ko mangutana, unsa day imuhang ministry sa church? Ministry? Basta kay 20 anyos na kong nangalagad sa Ginoo, gasimba na ko for 20 years. I'm sorry, sir. You are not yet in the ministry. O pa ka nangalagad sa Ginoo, you worship. Nisimba ka for 20 years, but you are not yet serving. Kaya nga no, mga kaigsunan, when you sit down listening to sermon, but not applying it sa imong ginabuhi, you are not yet serving the Lord. Maybe you worship, but the greatest form of worship is obedience, mga kaigsunan. You see? So I hope by the grace of God, sa pinakagamay nga pamaagi, nga imong makaya, be part of this most noble work, the work of the Lord, mga kaigsunan. See? It is the ministry of telling people about Jesus, telling people about salvation, telling people about Christ, snatching souls in the mouth of hell, snatching souls in the hands of Satan, snatching souls in the mouth of sin, mga kaigsunan. It's the most noble work. This year, we already have proclaimed and talked to people about the gospel of our Lord Jesus Christ. In the first 13 days of the month of January, in the year 2024, by God's grace, there are already more than 70 souls nga nagprofess, nga nagdawat kang Jesus Christ, nga ilang manluluwas through our soul winning. Personally, kami ni Ma'am Karen, we are going out soul winning nga in the weekdays. And in Friday nights, the young people go. And some of you go every Saturday morning. And from all those ministries, mga kaigsunan, there were over more than 70 souls. And I hope, mga kaigsunan, that we will see more souls nga mga luwas, madugang sa simbahan sa Ginoo. Even though dili sa tuang local church, but unta madugang sa church, sa the church of God, sa simbahan sa Dios, mga kaigsunan. And we must reach more. Get involved. Nindot kayong kanta sa special ganina. Each one. Reach one. You know, kung imo bitang kwintahon, if may tabo na, dili lang sa tuong simbahan, every year, each one will reach one. Wala pa'y 20 years, tibuok Pilipinas masave. Kung matinood lang na. You see? Each one, reach one. I hope karon mga kaigsunan na nasa imong unahuna, by God's grace, karon nga tuig, kining tawhana, ako gining ampuan nga masave ug madala na ako sa simbahan. I will focus on this person first. Yes, I will be praying for another person, but I will focus in this person. I will reach this one. Just try it. Each one, reach one. Kabalo ka, dili madugay. People will be saved and added to the church if we will truly apply those songs sa atong mga kinabuhi. But di ta magkumpiyansa. Satan will retaliate.
Tanawa ang gibuhat ni Satan after this Great Commission, when the apostles obeyed and followed the word of the Lord Jesus Christ, na nga priso sa ila, na gipang latigo sa ilaha, na gipang bunalan sa ilaha, na gipang putlag ulo sa ilaha, na gipang lansang sa cross sa ilaha, na ay mga nag-antos sa ilaha, mga kaigsunan. Why? Satan will retaliate. Manimalus ang kaaway. And let me tell you this, mga kaigsunan, again and again, karon, if we will really reach more souls, magwalig kita sa pulong sa Ginoo, ayaw kumpiyansa, kay manimalus ang kaaway. Kay gira man ni. Sa yunan kang gagikwaan nimo sa pagkaon. Tanaw ra gud ang iro nga nagkaon, kuay nga nagpagkaon, di ba paakon ka. Sa Satan ginakaon niya ang mga magkasala, ginakaon niya ang mga kalag, mga kaigsunan. He is devouring souls and you are snatching them from their mouth. Masuko siya and he will retaliate. Manimalus siya. And be careful, maybe ikaw ang gamiton sa kaaway nga iyang instrumento para mo retaliate sa simbahan. Bantay imong kasing-kasing. Remember this, dili tao ang atong kaaway. Dili tao ang atong kaaway. Don't spend your energy hating people. Malain sa mga tao, mahiubos ni bisan kinsang tao simbahan or bisan kinsang tao sa palibot, mahiubos sa gobyerno, mahiubos sa mayor, mahiubos sa kapitan, mahiubos ni bisan kinsang tao, mga kaigsunan. Spending your time, they are not your enemies. We wrestle not against flesh and blood, according to Paul in Ephesians chapter 6. Dili tao atong kaaway. Ang atong kaaway is the principalities, the power of darkness, the devil. Satan is our enemy, mga kaigsunan. And we must snatch souls from the mouth of Satan. Kinahanglan nga musukol to sa iya. Because he will flee from us, according to James, if we will really fight him. Pero bantay ang imong kasing-kasing. Siguro na mamatan lang ka sa buntag, o niya bugat na imong kasing-kasing. Niya paghuman, pag adto nimo sa gitawag nga imong trabaho, dali ra ka gitawag nga ma-offend. Gamay madunggan imong istorya, murag di nagkakaganahan sa imong kinabuhi. Pag abot nimong simbahan, makita la kag tawo nga nagkurusmaot ang naong murag di nakaganahan. Why? Because Satan is attacking. And remember this, kung ginaatake ka sa yawa, it means you're important. You're important. You see? Usahay that there are pastors who are saying nga katong mga gipang atake sa yawa, ngano manggid mo nga kamoy atakihon kay wa mo ampo-ampo. Dili oy, mas mag-ampo ka, mas atakihon ka sa kaaway kay importante ka igsoon. You see? So if there are people who are being attacked by Satan, nga murag gasakit ang ilang mga dughan, I pray and love them more. Why? Because they are important. Gina-atake sila sa kaaway. You see? Tanawa ra gud nang naigira. Ang first gina-atake gud sa sniper katong yung mga kapitan, katong yung mga frontliner, katong mga isog yun ang gina-atake sa kaaway. Why? Because they're important. Kung matanggal nila simbahan, mga kaigsunan do, God will replace anybody nga kuhaon sa simbahan, sa work, but atong makita, mga kaigsunan, that the work will be affected. The work will be affected, especially if the work is really trying to save souls. You see? Kung ang trabaho sa Ginoo nagapangita gyud kalag, naagi burden sa mga kalag, mga kaigsuonan, even one of you is attacked by Satan, the whole body will be affected. You see? So mga kaigsuonan, Satan will retaliate. Bantay imong kasing-kasing. Sa diha nga murag nabugat na imong kasing-kasing, mga kaigsuonan, pray more. Ask Jesus, Lord Jesus, I am being attacked by Satan. Save me. Duol sa iya, kaya atakihon kaniya. Pagkahuman na kalit-kalit mga bot nga mga opportunities sa imong kinabuhi nga makabiyak as pagpangalagad sa Ginoo, ludhiyang Ginoo, Lord, is it from you, Ginoo? Gikan na gid ni sa imuha, Ginoo, or gikan is kaaway? Lord, please give me wisdom. You see? In every decision sa imuhang kinabuhi, kneel down and talk to God sa imong amahan nga nasa langit. Pa, tinuod ba ni? Tama ba ni pa? You see? When I pray, I call Father, Papa. Kay Abba. Ang Abba, mga kaigsunan, that is, we can translate that Daddy. Image Jesus Christ, when you pray, say Abba. Ato ang manggungkod kay Amahan. Nabay Papa, ito, uy, Amahan. Ginana ba na yung Papa, di ba dili? Imong Papa, Pang. Di ba ginana na yung Papa? So if you would really translate kanang Amahan namo nga naa sa mga langit, in our language, among Papa nga naa sa langit, muna'y tama.
That's why when I pray, I call pa. Inani pa, ikaw akong papa nga nasa langit. Talk to Him. And, Pang, akong kasing-kasing, bugat kayo. Nyusahay, ang hinungdan sa kabugaton sa imong kasing-kasing, imura pong igsuon, anak ra gihapon sa imong papa. So ayaw, kaya nga naman, sabungon, ipasabong ni Satanas ang mga Kristohanon, mga kaigsuunan, and the work will collapse. So bantayi ang imong kasing-kasing. Ayaw pagpagamit sa kaaway, mga kaigsuunan. And now, because the work of the Lord is the most important work of all, we ask the question, how this work get done? Unsaon man para mabuhat ni, matapos og atuning mapadayon nga trabaho, mga kaigsuunan. Number 1, through faithful and dedicated leaders. True, faithful, and dedicated leaders. Leaders in the church, leaders in the group, young people or women's or men's, leaders in the family, parents, okay, or breadwinners, leaders in the family. So we need faithful and dedicated leaders. In our text, the apostles are commanded by the Lord Jesus Christ to go. Panglakaw kamo og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang mga minugna. You see, they were commanded to go. They must lead in this warfare of snatching sinners from the hands of sin and of the devil. Kinahanglan silang manglakaw, makiglayog sa kaaway, makiglayog sa yawa, para kuhaon kining mga tawhana, di kan sa baba sa impierno, mga kaigsuunan. Paadtuay nag-impierno, but they must snatch them there. Dapat silang mga luwas. And mga kaigsuunan, I hope nakita gid nimo ang kalag. And I wanted to share this burden sa inyo, mga kaigsuunan. Kita ninyo ang kalag. Paadtuay ang impierno. I hope you will see it clearly sa inyong mga una-una. Souls that are going to hell, we must snatch them from the hands of sin. We must snatch them from the hands of the devil. We must snatch them from the mouth of hell, mga kaigsuunan. As we read the Bible, and of course, history, we know that all of them, the apostles, had given their lives in order to obey this command. Only John the Beloved ang namatay tungod sa katigawangon. The rest of the apostle died as a martyr. Because of their faith, they are not accepting deliverance. Why? For them, it is an opportunity to die for Jesus. You see? No, ato makita, mga kaigsuunan, all of them, because of their obedience, paid it by their lives. Truly, they were faithful and dedicated, ready to even give their lives for the work of the Lord. They started the work and moved the people to get involved. It's easy, sayon ba kayo nga magsugod? Pero lisod kayo, muhuman. Sayon na kayo mag-start og negosyo, pero lisod kayo mo padayon unya mo successful. Sayon na kayo magsugod og pamilya, pero lisod kayo ang pamilya imong erase og imuhang himuon nga godly family. Sayon na kayo masulod sa problema, pero lisod mo gawas. And the same in the work, mga kaigsuunan. Sayon na kayo magsugod, pero lisod ang pagpadayon og paglahutay. You see? So but these people, the apostles, they started the work and moved the people to get involved. See, kung tanawin mo ang Philippians chapter 3, in verse 14, mga kaigsuunan, open your Bibles there, please. Philippians chapter 3. If you are there, please say amen. Amen. The Bible says in verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So mga kaigsuunan, unsa man nga palasonon ang imong ginapasan sa imong kinabuhi karon, press on, padayon. Ayaw yung hunong, mga kaigsuunan, pas-ana imong cross, sunda si Kristo Jesus, alagari siya, ano man, because you love Him and you love the souls nga patuay gimpierno. In 2 Timothy chapter 4, in verse 7, mga kaigsuunan, ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, I have fought a good fight. I have finished my course.
I have kept the faith. And I hope one day, all of us can say the same thing. Atong maingon pud na, I have finished my course. Ang trabaho nga giandam sa Ginoo sa ako yung gihuman. Now let's talk about faithfulness. Faithfulness is something that a leader of God's work must not lack. Dili pwede ang usa ka leader sa simbahan nga dili faithful. That person must be faithful. Without it, no one can please God. Wala gyoy bisag usa mga kaigsuonan nga maka-please sa Ginoo without faithfulness. In 1 Corinthians chapter 4, verse 2, mga kaigsuonan, ang giingon sa balaan nga kasulatan, the Bible says, moreover, it is what? Required in stewards that a man be found what? Faithful. Now let me ask you this question. Can you describe yourself as faithful? Can you describe yourself as faithful ko, pastor? Faithful ko nga inahan, faithful ko nga amahan, faithful ko nga anak, faithful ko nga member sa church, faithful ko nga nag-serve, faithful ko nga soul winner, faithful ko aning gisalig sa Ginoo sa kuha. Can you describe yourself as faithful? Look forward sa giingon ni Jesus Christ sa Matthew 25 verse 21, mga kaigsuonan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. I hope that you are looking forward at that day. Nga moingon unya ang Ginoo sa imuha, well done, my good and faithful servant. You see? I-reserve na tanang mga praises diri sa kalibutan, ipadaplin. Basta kay ang praise sa Ginoo ang imong maangkon at last time. You see? That's why mga kaigsuonan, I am afraid of the praises of man. Mahadlok gid ko ng mga pag-praise sa tao. I'm afraid to be praised. I don't want to be praised. Nga naman, because you will really feel good. Ganahan kay ka. Og daygon gas mga tao, whether you like it or not, ganahan gud kay ka. And because ganahan kay ka daygon, that's why I'm afraid to be praised. Ang ako lang yung ginalook forward, Lord, balag din ako i-praise di bisan kinsas kalibutan, Ginoo. Let them forget my name. Basta kay ikaw, Ginoo, will one day praise me. Kaingon ka sa kuha, thou good and faithful servant. See? Most important one. Di ba usahay ang mga tao moingon nga grabe akong serve sa ila, unya pagkahuman di lang manggid makaingon og salamat. Di ba? It's good when people will say thank you to you. It's good. But I am serving the Lord Jesus Christ. Ang mga tao magpasalamat man sa ako o dili, I will continue my job, I will continue my ministry, I will continue my work. Why? Because I am serving the Lord God. It is Him akong gina-look forward nga maoy moingon sa kuha, good and faithful servant. Though it's good that people will thank you. Pero ato makita mga kaigsunan, look forward nga ang Ginoo mismo ang moingon. And now, let me ask you again a question. Do you think that you deserve to be told by Jesus, thou good and faithful servant? I hope mga kaigsunan, you will do your best para mahimo nimo ning maangkon one day. And let me tell you this, along the way, there will be ridicule, there will be persecutions, there will be oppositions, there will be pain, there will be hardships, troubles, but remain steadfast. Kay faithful ka igsoon. You're a faithful servant. You see? Remain faithful sa Ginoo. And kanang ikaduha, dedication. Dedication is also something a leader must possess. Dili pwede nga walay dedication ang usa ka leader, mga kaigsunan. He must have a clear vision, a clear picture of where God wants to bring the church. In Proverbs chapter 29 verse 18, ingon pang pulong sa Ginoo, where there is no vision, the people perish. Kung wala kay paglantaw, saan bang galing sa imong kinabuhi karon? Sa imo lang kinabuhi. Kung wala kay paglantaw,
Nag-eskwela lang ka, nga eskwela lang. Basta kay eskwela lang ta, niya, balag, maginaon sa ata paingon. Wala kay vision. Aman nimong direksyon sa imong kinabuhi. Pray to God, Lord, give me vision for my family. Give me vision for my future. Tagay kong vision, Ginoo, nga makabalo ko, o mag-pray ko, nga diri ko paingon, Ginoo. Give me that vision, Lord. You see? Dili pwede nga, ay, mag-eskwela lang ko kay, napamay nag-eskwela, basta kay mo na ni. No. Have a vision. Na kay vision, na kay rason nganong maningkamot ka. Na kay rason nganong mag-study good ka. Na kay rason nganong ampingan ni may mong lawas. Na kay rason nganong maningkamot ka because you are looking forward for the vision nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Nga one day, Ginoo, kaning vision nga gibutang nimo sa akong kasing-kasing. Ako raon ni aning makabuot, Ginoo, na ako'y direksyon. Na ako'y direksyon. You see? And the greatest vision of all is for you to glorify God. It's good to have a vision nga makahuman imong pamilya. And that's good. Continue that. It's good to have a vision nga plaster imong mga anak. It's good. Continue that. Pero ayaw lang taman diha. You must have the vision that no matter what, ang Ginoo may maya sa imong kinabuhi. Kay one day, pag makahuman nag-eskwela ang imong mga anak, pag mubiya na imong pamilya sa imo, kaya nalay kaugalingong pamilya, unsa pa man imong vision? Nahuman na. Unsa may rason nga nung mabuhi ka? Nangandoy na kag-apuhan ko kung mga apo. Wala na. You see? So mga kaigsuonan, make it your vision to glorify God. Have a life nga nangalagad og naghatag og pasidungog sa Ginoo, mga kaigsuonan. And continue those lesser visions. Alang sa imong mga anak, alang sa pamilya, imong mga igsuon, go for it! For them to be prepared to glorify God also. You see? Tapat na kay vision, mga kaigsunan. Now, my vision for this church. Now, one day, our church will be called a praying church, a soul-winning church, a growing church. You see? Kana lang giyang duha gyud, mga kaigsunan. Soul-winning, evangelism, ministry of the word, and prayer. See? That's why I encourage you to pray and learn to cry before God. Learn to howl and shout and cry before God. And God will bless our church, mga kaigsunan. And this vision must be relayed to the people. A good leader will relay his vision to the people. Nakanood na pastor nga moingon nga bahala ng mga membro simbahan nga di magsulwining, bahala ng mga membro simbahan nga di mangalagad, basta kay ako magpadayon na gyud ko. Naog na mo ana? Gapo kay paminahon, pero wa nay pulos. You see? We are not called to be alone. We are called as a church, together, united, to serve the Lord. That's why, mga kaigsuunan, kinahanglan ang pastor. He will move the people to have the same vision and together reach the goal for the glory of God. You see? Dili pwede nga moingon ko nga, I'll do it myself. Mauban man mo o dili, bahala mo, basta kayo mapadayon ko, di na pwede. Every one of us must be involved in this vision, mga kaigsunan. God called not only the leader, but the church to go and to be a blessing and to save more people sa kalibutan. And I hope, ikaw karon, you will have this faith and dedication sa buluhaton sa Ginoo. Now, number 2, mga kaigsunan, dili lang kay the work will be done through faithful and dedicated leaders. Number 2, through cheerful givers. The work will be done through cheerful givers. To go and teach to many nations. Ingon pa sa tong text, go and preach, teach all nations, baptizing them. How can you go without money? Dili man ka mulangoy paingon sa adtuan nimo. Di man ka pwede ako taga Bukidnon ko, di man ko mo baklay para diri. You see? Kung kwarta lay istoryahan, dili gyud, mga kaigsuunan. Pag-abot na ko diri sa Kidapawan, na plaster ng simbahan, umuabot og 10 to 12,000 ang ako ang support. Gikan sa support sa Davao og diri sa tong church, 10 to 12,000 kada bulan. Akong gibiyaan, akong negosyo dito sa Malaybalay, nga mukita ko panalag sa 25 to 30,000 kada bulan. Akong gibiyaan para sa 10,000.
Para sa 12,000? No. It's not all about money, mga kaigsunan. It's about souls. Kaya kung kwarta lang akong gipangita, di na ako mubiya sa akong negosyo. Kaya nga naman, ato ako ang 25 to 30,000 ang bulan, mudako, ug mutubo pa to, kung ako tong i-faithful, magpadayon ko dito. And I can serve the Lord, even though na ako yung negosyo, I could give. You see? Pero atong makita, mga kaigsunan, it's not all about that. It's not all about money. Mga kalag. Kaya kung dili ko muadto, kinsa pa may muadto? You see? If I will not tell them, who will tell them? Souls must be saved. You see? So atong makita, mga kaigsunan, the work will continue. God will use cheerful givers. Okay? Yung atong makitaan, no one can do the work today without money involved. Money is very, very important part of the work sa atong panahon karon, mga kaigsunan. We can support missionaries through naay pinagi sa kwarta. You see, we can buy Bibles, we can go to anywhere sa kastong mga sakyanan with money. Dili man pareha sa una, mamaklay lang ka, magwali din ka paingon sa imong mga duan, no. Di na pwede karon. Ato makita, mga kaigsunan, we need money sa buluhaton sa Ginoo. Not for the preacher. Dili para sa pastor. Remember this, mga kaigsunan, ang tithe sa simbahan, dili pastor ang tagiya. Pag naagani simbahan, mga kaigsunan, ngagiangkon sa pastor ang tithes, wa nay pulos nga pastor. You see? Ano man, maybe part of it is support sa iya para mabuhi siya, di siya mo trabaho, but not all of it. You see? Kung mahitabo, magsilag, project, pangayos mga tao, ahading tithe. Kaya gisuroy-suroy, adtos Japan, adtos Bisag-asa, adtog pait Jollibee, adtog pait og blah blah blah. Of course not. You see? Kami sa akong pamilya, makaadto man galing mig McDo, makaadto man galing mig Jollibee, mga kaigsunan. Why? Because there will be special blessings nga moabot sa among mga kinabuhi, and I could bring my family in those places para mag-enjoy pud akong mga anak. But nung ka nga mukuha ko tithes, of course not. No. The tithes is for the work of the Lord. You see? So atong gitawag nga makita, mga kaigsunan, God will raise people from the church to support the work. Naay mga tao nga padatuon ang Ginoo. Naay mga tao nga i-bless sa Ginoo. You see, God will bless their lives, bless their business, bless their profession. Ano man, God will raise them para masuporta sa work. And I hope by the grace of God, you must pray, Lord, let me become that man whom you will raise and support the work. See? Kaya i-raise ka sa Ginoo, mga kaigsunan. If you are willing to support the work of the Lord. Our giving helps the church fulfill the Great Commission. We can reach more if we have funds sa atong gitawag nga simbahan, mga kaigsunan. Last year, niabot og 545,000 kapin. Ato ang tithes and offering for the whole year. See? Na ato makita, mga kaigsuunan, we praise and thank the Lord for that, and we say amen to that. Amen. You see? Pero if you would try to boil all of that, i-divide na nimo gitawag nga 12, because 12 months in 1 year, nara sa 40 to 45,000. And there were special blessings nga nangabot sa tuwang simbahan at ang panahon na nga na-add sa tuwang funds. And so, gikan lang sa tuwang church, every month we have 30 to 35,000 a month at tuwang tithes and offering sa simbahan. You see? Now, tanawa pag-ayo, mga kaigsuunan. Imagine a family karon, siguro ang mga teachers, unsa ba mga engineers whatsoever, mga katong bago pagasugod, they have mga nasilay sweldo nga 30 to 40,000 a month. The same sa income sa itong simbahan. Pero ang pangutana, they are a family of 4, they are a family of 5, family of 3. Matawag naman yung dato. Napay panahon nga kulang pa to ang ilang 40K a month sa ilang pamilya. You see? How much more sa need sa itong simbahan. So, dako lang paminahon, tingob 1 year. Pero atong makita, mga kaigsunan, if you would try to look at the needs, specific needs, sobra pas isa ka pamilya atong simbahan. You see? That's why, if every person in this church will become faithful in their giving, pagbalik nila sa ilang mga tithes, sa ilang mga offering, sa ilang mga faith promise, then we can reach more. See, daghan kay avenue nga akong ginadamgo sa Ginoo at mahimo tong simbahan.
But I cannot still do it now. Why? Because we lack the funds. So I am praying, Lord, raise faithful people in this church nga mahimong mo support sa simbahan, Ginoo. And at this year, wala na ko'y support. I don't have support anymore from Davao. And ato makitaan that the support that I will be needing para mag-survive mi sa pagpangalagad sa Ginoo will be wholly from this church. Starting this year. You see? Now atong gitawag nga makita mga kaigsunan, I am confident. Wala ko na balaka. Because I believe that I have here faithful people sa simbahan. Now, let's talk about this giving. Unsa dining giving? Unsa dining tithes? Tithes is the 10% of the income returned the Lord. That is the tithes. 10% sa income gibalik nimo sa Ginoo. Tanawa ang term, gibalik nimo sa Ginoo. Kay ngano man ang tithes dili imo. You see, in Leviticus chapter 27, sa inyong mga Bibles, palihog, abrihin yung mga Bible. Leviticus chapter 27, verse 30, mga kaigsuunan. If you're there, please say amen. Amen. The Bible says in verse 30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the what? Lord's. It is holy unto the Lord's. Iya sa Ginoo. So ang tithe di ay dili imo. Kung maghatag kag tithe imong 10% mga kaigsuunan, dili day ka nagahatag sa Ginoo, kung dili imo nang ginabalik ang iya sa Dios. You see? I can remember kaniadto sa nagsugod kog negosyo. Nagsugod kog negosyo kaniadto, ang ako ang income taon kada adlaw usahay is 200 pesos. Naay panahon nga 50 pesos ra gyud. Isa ka adlaw pagsugod nako. Pero kabalo kaon sa akong ginabuhat, pag abot sa hapon, kung income kog 50 pesos, ako nang ilaindaan ang 5 kay iya ni sa Ginoo. Di ni ako. Pag mag-income kog 20 pesos, ilain na ako daan ng 2 kay iya ni sa Ginoo. That is what I am doing before. Sa diha nga nangalagad ko sa Ginoo sa Malaybalay, I was the Sunday school teacher there. After 6 months gikan sa akong pagkaluwas, God blessed me with wisdom na himo kong Sunday school teacher diretso. Because I have read and studied. I love the Word of God. Gihigugma kay na akong pulong sa Ginoo. Di ko makahimutang kung di na ako tumahuman. Di ko makahimutang ug di na ako tumabawan. I really read and baptized myself through the Word of God. And God's grace gave me the opportunity to be the Sunday school teacher. And I have been faithful sa pagbalik sa akong tithes. You see, akong tithe usahay nahimong 300 ang simana. Because niabot og 3K akong simana, niabot siya og gitawag niabot siya og 2K ang simana sometimes. You see? So ato makita 2K ang simana, 2K ang bulan. Kuyawan 2K simana, hinduta 2K ang simana, 20,000 imong simana. 2K ang bulan. You see? Naggrow hangtod nga nakapalit kog motor. Hangtod nga nakalain mi sa akong wife. God bless. You see? So atong makita mga kaigsuunan, nganuman, among gibalik ang iya sa Dios. Mao bitaw na ang in Malakay chapter 3, kanunay kining ginagamit sa mga preachers. But to me, I only use January to preach about tithing and giving. You see? Daghang mga kasimbahanan karon hala kada Domingo, sige walig tithing, giving, tithing kada Domingo. No. To me, I only dedicate this month. And sometimes once or twice a month lang po sa January, I will dedicate the subject of giving. You see, because I really believe sa diha nga ang tao maluwas nga tinuod, God will lead them to be a blessing sa ministry. Kaya ko sa una, wala may nagtudlo sa ako unsa nang tithing. Ako mismo ang nangutan na pastor, unsa din nang tithing? Pa-explain niya sa ako and I obeyed. Pastor, unsa nang faith promise? Pag-explain sa ako din I obeyed. Why? God will give you the heart if you are truly saved. But now, in Malakay chapter 3, verse 8, will a man rob God? Saan ang rob? Kawat or tulis? Tulis. Rob. Robber. Kanang usa ka kagbalay, unya paghuman kuhaon nimo ang butang, kawat na. Pero ug nay magbakay-baklay, tiunan nimo kusilyo, mo na ang rob. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have ye robbed thee? In tithes and offering.
Ingon pa sa Ginoo, gitulis ko ninyo. Anang mga tao, Ginoo, ha ka na mo gitulis? In tithes and offering. Verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Tinunglo, ingon pang Ginoo. Ingon pa ng verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, and pour you out the blessings, that there shall be not be room enough to receive it. So, ang giving day sa imong tithes, na ikalakip nga panalangin. You see? Nga atong makita mga kaigsuunan, na nag-ingon sa ako, pastor, pobre manggugay may pastor, mauna nga, dili may makatite, akong tubag, maugani nga mas mag-faithful ta. Because na ikalakip nga panalangin ng tithing. You see? If you will not be faithful in little, how can God entrust you with much? So be faithful in it. Hinahinay. Mahimo kang faithful not for the sake of the church, but for the sake of you. Why? Because giving is not the opportunity of the church, opportunity of the person who give. And remember this, ay kabalaka, dili man tagiya pastor ang tithe. Simbahan man tagiya sa tithe. You see? That's why we can continue serving the Lord. Mabitaw na sa tuwang simbahan, no? Wala kita, di mo kadungog nga, okay, magpalit tag electric fan, mag-amutay ta. Okay, magpalit tag kurtina, mag-amutay ta. Nakadungog mo na, wala? Wala. You see? Ang atuan lang gitawag nga pledges and giving diri, daggo maging gasto sa atong mga anniversaries. Nga naman, kay kung ang church mo gasto sa anniversary, wala na pod tay panggasolina pagka next. That's why we encourage people to be part of it. Pero wag ka kadungog mga kaigsuunan nga magpalit tag electric fan, magpalit tag sabon, magpalit tag inani, magpaayo ta simbahan, magparehistro, magpaamot, wa ka kabantayan na. Why? Kay ang tithe dili iyas pastor. Mabawaan nimo ang simbahan nga ang tithe giugom sa pastor. Kay kadalihok electric fan, pledge. Kadalihok kurtina, pledge. Gubang sakyanan, pledge. Mo ni mahitabo ron. And that's wrong. Very, very wrong, mga kaigsuunan. You see? So, atong gitawag nga makita, mga kaigsuunan, by the grace of God, do not rob God. And God will bless you. If you will just obey and follow, ani nga kabubuton sa Ginoo. Naman to akong mga, wala man na charge og tarong siguro ni. Okay? So, remember, tithing is not yet giving. Ang imong giving is the faith promise and the offering. Ang tithing, gibalik lang nimo ang iya sa Dios. I hope that you would remember that. So mga kaigsuunan, especially kani mga girls, ito mga babae, let me advise you something. Mga babae, pag nay manguyab sa inyo ha, number 1, nga imuhang pangitaon, dapat luwas. Pag dili luwas, dili na kabubuton sa Ginoo. Unsaved, dili kabubuton sa Ginoo. Bisan pag unsa pa na kagwapo. Joke lang. Okay? Dili na kabubuton sa Ginoo. Kung gusto ka nga mahimong kabubuton sa Ginoo, pray o may tagwampo ka. Di ba? Muna akong ginaingon sa mga young people, ang inyong maminyuan karon, somewhere buhi na siya. You can start praying for that person now. You see, para pag moabot na, makaingon ka, kabalo ka, giampuan, tabagid ka. You see? Why you prayed? Dapat number 1, luwas. Number 2, faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 3, pangutan-a ang iyang pastor. Nagatayit ni pastor. You see? Nagatayit ba niya sa pastor? Faithful siyang tithing, pastor? Nga naman, kaya og dili faithful sa tithing, magminyo ka og tao nga nagbaba og tunglo. Ang Biblia, you will be cursed with a curse. Matingala ka, kamong duha na'y trabaho. Pero kanunay buslutan sa Ginoo. You see, didto kahit lang ma-divert ang gasto, didto mapaingon, kahit lang nay problema, kahit lang na inani, di ka kasabot. Nga naman, you are carrying a curse. Because gikawatan o girab nimo ang Ginoo. You see? That's why there's 3 things. Importante kayo. Number 1, dapat save good. Number 2, dapat faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 3, pangutan-a ang iyang pastor. Faithful ba ni sa tithing, pastor? Basta na yung mangutana sa koon niya na delikado. Pastor, faithful si Kuan sa tithing. So, secret. Bitaw. So, ato makita mga kaigsunan, you will be marrying a man nga nagbaba og tunglo. If you would
do that, be wise, mga kaigsunan. That's why pray pa lang daan, Lord, luwasag yun sa Ginoong Dios, di gid pwede nga dili Ginoo. Kay tall dark and never mind Ginoo. You see? Dapat yun Ginoong Dios, tabangi sa Ginoo, mag-faithful na siya karon Ginoo, and you have someone in mind. That's okay. Natural man na. Man po, dili man ta kon basta kay sa kuang kabahin, pag gisugtan ka na sa imong ginikanan, who am I? Para mapugong sa imuha. Pero ipailaila sa ako para maistorya na ako. Okay? Because there will be things that I need to tell that person to prepare both of you sa inyong mga kaugmaon. Why? Batanon pa ko. But we are already 12 years together ni Ma'am Karen. And I have known a lot of things about things like that. And I have this Bible nga nagtudlo sa kuha kung unsa ang angay mga kaigsunan. And I have applied it sa amo ang pagpuyo. And I have proven it mismo sa mong pagpuyo ni Ma'am Karen that those things nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo are very, very effective. Kung kabalo lang ka, kung unsa na ka manggiulawon, unsa na ka maldita, si Ma'am Karen sa una. You see? O kabalupog ka, kung unsa ko kapalahubog, unsa ko kabadlungon, o unsa ko kaway ayaw nga tao sa una. You see? Di gid ka gusto makiminyo sa kuha if you have known me before. But the Word of God hath transformed the both of us. Kabalo ka? Naay ka nito ang mga among pansit dragon term na sa una, mamilit na sa dingding sa una. Mag-away ming duha. Ano ito ang pansit yan ng udong lami. Mamikit na sa dingding sa una, mag-away mi sa una. Kanami ito ang mga jelusay sa una, mga buak na sa una, mag-away mi sa una. O may kailas Ginoo. We started to know God. Nagsimba mi. And I have read the Bible. I am fascinated with this book. And I have applied the principles sa among pagpuyo. Hinay-hinay, naligo na among pagpuyo. And today, I could say, ligon among pamilya. Why? Kaya wala nakafocus lang sa mga anak among pagpuyo. Di ba? Ay, bahala na akong bana, bahala na akong asawa. Importante ang ako ang gitawag mga anak. That's very, very wrong. That's not the principle of the Bible. You see? Kinahanglan gyud nga ma-establish ang inyong relationship sa pagnanamoy mga anak. And there are a lot of things I need to tell you. Nay mga butang nga dapat lalaki ray makadungog, nay mga butang nga dapat babae ray makadungog. Nato makita mga kaigsuonan, and those things will make you stronger. So make use of your pastor, mo ganing pastor, guide, shepherd. Usahay ang problema sa simbahan, pag nay problema ang pastor may pinakaulahi. Kabalo. Nga siya unta ang naay wisdom gihatag sa Ginoo to find the solution. You see? So mga kaigsunan, I hope that you will become a cheerful giver. Going back to ang text, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, God loveth a cheerful giver. In Philippians chapter 4, 15 to 17, sa diha nga nagwali si Paul, tungod kay nag-support ang Philippians na ay account nga nabutang sa ilahang account. Nag-iisip sa Ginoo nga bunga sa mga taga-Philippians, bisan pa og wala sila nakaadto sa lahi-lahi nga mga lugar para magwali because they have supported Paul. Giisip sa Ginoo nga bunga to nila ang giwalihan ni Paul kay disuporta sila. So mga kaigsuonan, asa man ko moabot, asa man ko mo paingon, magkamangkamang, magbakibaklay sa pagwali sa pulong sa Ginoo in this year because you have supported me. Those people nga nangaluwas is also in your account because you are my supporter. You see? Now lastly, number 3, mga kaigsuonan, one at a time. God will let the work done through faithful workers. Faithful workers. Be willing to go and to join. Give. You see? Hinaot mga kaigsuonan nga dili na ko makadungog nga pastor, wala ko ni uban og sulwining anuman, alas 10 na ko nakamata. You see? Hinaot gid na ko makadungog ana. Nganuman, imagine na ragod pag moingon ang imuhang gitawag nga teacher nga okay natay gitawag nga sa tawagan na kanang outing ugma unya dapat alas 6 sa kadlawon na ana sayo kay ka. Tama mali. Pero para sa work sa Ginoo maulahi mo na magdili kaayo katimang timbang. You know, I have the authority to say this. Nganuman, bisan pag muadto ka kang Pastor Michael, adto nimong malay-balay. Pastor, si Pastor James, late sa una dili. Sayunan ka, alas 3 ang sabot, alas 2 na anak ko. Alas 9 among simba didto. Alas 8 na anak ko. Usahay, maabtan ako ang simbahan, nga ga-prepare pa, gapangaon pa sila, gapangligo pa sila. Nanami sa akong pamilya.
go there. And ginagmay nga kuri-kuri. Why? We wanted to be a blessing. You see? Soul winning, biyaan ako akong negosyo. Ako'y pinakauna mo Dog Plaza. That's why di ko mahadlok musulti sa inyo ha. Why? I have done it in my life. Mo nang mga pastor nga maulaw sulti nga man kay sila mismo mga may ayo. Di ba? Di ba si Ma'am Violeta pa istoryahon nga ana mag-andam na gid ta. Ngano man kay pag moingon si pastor nga alas city gid na. You see? And sometimes dili malikayan nga gitawag nga malate gyud. Not because of me. Kung malate ko, it's not because of me. It's because of someone. You see? So I hope by the grace of God, cherish the time. Cherish it, be faithful. Ayaw gitawag nga ibaylo ang bisag unsang katulugon para sa kabulhaton sa Ginoo. Mga kalagat ang istoryahan. Malate lang kagamay. Kana bitawng kuan? Si Sister Christine sa hospital magyud ni trabaho. Di ba? Hunahunahon nimo, pananglitan lang, naay gatinga nga tao. Unya mo ingon ang gitawag nga doktor, kadyot lang ha, malate kog mga 1 hour. Kana siya nga, uy, paningkamot lagi na hawa, kaya baklay pa ko. Magsakay na kag tricycle, Dok. Ay, wako'y pamiliti. Wala lang, God. Dok! Wala lagi, Dok! Mamatay na lagi, Dok! Tay sa kay magpahit sa akong prutas kay kanang gitawag nga kuan. Dok! Wala lagi, Dok! Mamatay na lagi, Dok! Ay, kapoy, magnap sa ako. Unsa taod-taod. Pag-abot sa doktor, ako sila naparuhon sa doktor. Siguro, once akong mama, ito sa, nag-cancer man akong mama, niya, naid na nga discharge nga dugo sa iyahang kinataw. Sakay siya sa wheelchair. Ana ang gitawag nga katong sa emergency room. Nga, sir, pagpalit o gitawag nga tubig, kay naay pain reliever diri para mais-is gamay ang kasakit nga ginabati sa imong mama, kay grabing sagit sa kasakit kayo. Amang mapalit man pinakaduol diri ko katuod. Diha sa kanang sa tawag ng nurse station bitaw. Naay baligya kay lang nurse station na murag na poy pharmacy. Diha sa nurse station. Niya pagkahuman, balik ko dito. Ma'am, tubig, balik ko tubig, ma'am, pila man na, unya na sukli, basta kaya ang tubig. Sa siya nga, sir, wala man tubig diri, sir. Ano tong nurse? Nibalik ko, kanang, ma'am, dapit na pinakadulong tindahan, ma'am, kaya wala daw dito sa station, ma'am. Sir, naaman. Patay, nibuto akong ulo, isog. Di kakabaluog, di kasabot og Binisaya, in English siguro. Ako yan, ma'am, akong gingnan nga, are you belittling me? Akong gingnan, can't you understand Bisaya? I'll talk to you in English. I need water now. Dali sila kuan. Nidagan tong taga nurse at taga emergency room, giapas ko niya kay basing magmaoy ko dito. Ngano man, ako mama need. You see, wala ko resbitaran sa inyo ha. Why? Because my mother needs something. You see, mauna mga kaigsunan, para sa mga kalag, we need to do something for souls. Kaya nga naman, masipyap lang kagamay. Impirno sila. Naayo sa report sa pastor, si Pastor Judy Tada sa Donmar, ingon siya nga sa kataw, nga sir, next Thursday sir, balikan ti ka diri ha, imrag busy pa man ka, kanang next Thursday balikan ta ka diri para mag-share ko sa imo sa pulong sa Ginoo. Next Thursday, tuod man, ibalik siya. Tingnan siya bibo kay mga tao, dahil kay tao. Pagsulod niya, katong tao ngayang giingnan, gisulod na slungon. Ngano man, nagpaulay-ulahi siya. You see? So mga kaigsuunan, we need faithful workers to do something. Nga ang mga kalag, mga luwas, mga kaigsuunan. You see? Faithful people, just like the people who share the word of God to you. Nga mo share, ug muwali sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. Learn to be broken-hearted for souls. And the Bible says sa tuwang text, and I will be with you always, even unto the end of the world. Kabalo ka, are you feeling down? Paminaw ba nimo mura bitawg? Wala layo man kayong Ginoo sa akong kinabuhi karon. Mura magdi na ko mabati ang presensya sa Ginoo, ingon pang pulong sa Ginoo, go, and I will be with you, even unto the end of the world. So kung gusto niyo mabati ang presensya sa Ginoo, go. Go. And tell people about Jesus. That is how the work done. We need, number 1, faithful and dedicated leaders. And you can be leaders too. Number 2, through cheerful givers. Number 3, through faithful
workers. You see? Sa mga kaigsunan, imagine if tanan leaders faithful. Bilang kay kwarta gipangita. It grieves me. Napo to yung mga born agoy dito nga maguliwali sa Facebook. Hoy, yaks! Ganun yan lang yung kuan nila, yung offering nila. Yaks! Anak ko, they are making the church as money matters. Money is involved because souls are important. Kaya nga no, bitaw, pili lang bitaw sa lahi ka mamagi. Ano mang need pa natin ng money, no? You see? That's why mga kaigsuunan, kami mismo nga mga pastor, we are the first one to give back our tithes, offering, and faith promises. You see? Kay kung naay pastor, nga nagwali-wali, unya siya mismo, dili mo balik sa iyang tithes sa simbahan. Kana nga pastor, ipanaog, ipauli silang balay, ipatanom og kamuti, basing napay pulos iyang kinabuhi. You see? Na ato makita, we must be the first one to do it. That the people will follow. And mga kaigsunan, maybe today, sa ato nga wala pa ka naluwas. You are not yet saved. If you wanted to be part of this great work of the Lord, first, you must be saved today. Dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo og manluluwas, kay namatay siya tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Put your faith on Him, repent of your sin, and He will save you kulapan Him. Tawga siya. And together, as a church, ato ning ipadayon nga mukoyan na pa ang mensahe sa kaluwasan. Dagan mga katawhan, guard your heart, because murag naay success ang atong simbahan. Guard your heart, kay manimalos ang yawa. Manimalos ang yawa. Guard your heart. Kay basin niya na kay makitaan nga murag dili mao patanaw nimo nga uy murag unsa man ni na masakitan nimong kasing-kasing. You see? Ako ang ginaingon sa ako ang mga kaila sa ministry and even in my family, we must not expect great things from the people. We will expect great things from God. You see? Kay mag-expect ka nga imo expectation dili mamit bitaw nga nag-expect ka nga respetaran, nag-expect ka nga imong energy ibalik pod sa imuha, you will be discouraged. Kay remember this, kana nga mga tao nga imong mga igsuon, ginaatake pod na sila sa kaaway pareha nimo. Di ba? Sa diha nga nabitaw mga sundalo bitaw nga ginapusil-pusil mo sa kaaway, unya mo ana ka, ikaw manggod. Dili magtinabangay mong duha because we have common enemy. Remember this, pag nagani maka-offend sa imuha, kay mo atake yun ang kaaway, I have this vision, nga ang kaaway mo atake manimalos yun, kay nagalihok atong simbahan. Nagalihok ta. You see? Mo atake yun siya. Remember this, we have common enemy, si Satanas. We must help each other. Pag naganay tao nga murag di kaganahan, murag wa ka nalipay, put in your mind, kana pong tawhan na ginaatake po na sa kaaway, I need to pray for that person. You see, kung ako manggaling ang hinungdan nga gitawag nga muraog na hiubos ka sa kuha, pray for me because I am also attacked by Satan. And I also pray for you. You see, kailain kayo, di gid ko gusto ng batasan bitaw nga libakon sa pastor ang simbahan. Gid ko ana. You see, naay mga pastor nga moingon, ay sa among simbahan ang mga tao nani. Naunsa ka? Mao na imong flock. Palanggaan na imong mga katawhan. You must be the first person to protect that people. You see? Kani bitaw usahay bitaw kay labi na ning giving sa money. Issue gid sa mga simbang nga tao gid ang kanang money. Unya sa usahay ang simbahan dili gid mo balik silang tithe. Ang pastor mo bisya simbahan, ay among simbahan, wa gyud ayo di gid mo hatag. Sugot mo libakon mo sa inyong pastor? No. But mga kaigsunan, dito mo libakon. I must be the first person to protect you. You see? Kaya kung ako mosugod na kog panglibak sa mga tao, sa mga members sa church, sa ubang mga tao, I need to go down sa pulpit and start sitting down and listening to preaching. Kaya wala na ako gi-apply ang gitudlo sa Ginoo sa kuha. You see? Shepherds must protect their flock and lead their flock for the glory of the Master and Lord nga sa langit. Palihog man ang tanan.
Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Lord sa imong gugma, gihatag ka namo amahan. Panalangini kami Ginong Dios. Bless our church, that our church will be used more for your glory, Lord. Lord, we are broken-hearted for souls. We wanted to see more souls to be saved and be added to the church. Kung dili man galing diri sa among local church, Ginoo, add them in some other churches. Nga mga lagad sila kanimo, Ginong Dios. We want to see more souls saved, Lord. And make our church glorify your name through us, Lord. Bless your servant, bless these people, Ginoo. And make us dedicated, faithful, cheerful giver, faithful servant. Ikaw mag-uban o mag-bless ka namo, amahan. Kaya nasayod ka, wa may mabuhat kung wala ikaw. In Jesus' name, amen. Para sa pagdungo sa imong ulo, palihog, igsoon, let's have an invitation. So what song, Brother Lawrence? Cleanse me. Cleanse me. Igsoon, ang altar abre. Akong ginabalik-balik og storya gibiyaan sa Ginoo ang iyang trono. Ayaw itugot nga di ka kabiya sa imong lingkuranan para moduol sa iyaha. Come as we sing karon. Come and offer your life. Lord, nag-ingon si Pastor Ginoo nga God, you will raise someone in the church to be the supporter of the ministry. Lord, here am I, send me. Here am I, let me be the one nga imong ipadala, Ginoo. Verse 1, please. The altar is open for you. I invite you to come. Duol igsoon. Ingna ang Ginoo, Lord. I wanted to be that man that you will raise to support the work. Make me that man, Lord. Make me that man. Before we sing verse 2, I would like you to open your ears and hear the cry of the lost. Paghilak sa mga tao nga malabay sa impyerno. See people nga sunugon sa impyerno ug walay laing makaluwa sa ilaha. And God hath given you the opportunity to extend your heart, your hand, save them. Open your ears and hear their cries. Open your eyes and see their suffering. I ask you to tell the Lord, Lord, make me the one to extend my hand to snatch them from the mouth of hell. Verse 2, please. I praise thee, Lord, Lord, bless this church, Lord. Use us more. Let the Spirit come.
Father in heaven, we thank you, Lord, for your wonderful word. Nagihatag sa amo, Ginoo. Thank you for the revelation nga imong gihatag sa imong mga anak, amahan. Thank you, Lord, because you will use our church. Our church is growing, struggling. And we need Jesus to help and bless us. We ask the Lord Jesus Christ. He is knocking at the door of this church. Lord, as the pastor of this church, I open the door for Jesus. In behalf of these people, Lord, I open the door for Jesus. Lord Jesus, come into our lives. Sup with us. Be with us. Be the King and Lord sa mga kinabuhi, Lord. Please, come now and bless these people. I pray, Ginoo, you would open our eyes more to see more visions alang sa imong kahimayaan. Makaangkon mig mga paglantaw, Ginoong Dios, to glorify and magnify your name in our lives. Bless us, O God, kay wa gid mi mabuhat, Ginoo, wala ka. Bless their works, their job, their lives, their everything, Ginoo. Kung magauban ka namo. Thank you for the way you will answer this prayer. In Jesus' precious name. Amen and amen. Thank you. God bless you. Please shake your hands one with another.